Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang Ginoo minaakin ninyo, tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Diyos, ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan na dunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. O kung natuan na ako dito o magkaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ko, atua usab kamo uban kanako. Nahibalo kamo saon pag-adto sa dapit nga kung adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Saon-saon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag akong dalan ng kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahayn kun dili mo agi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balik man lingkod, maayo nga buntag natong tanan. Nya pahasubo sa tibok pamilya ni Celso tungod sa iyang pagpanaw. Karon atong pamalandungan ang mga salmo kay haom kini natong tanan. Why exempted sa tanan nga niya dinhi karon. Ningon ang mga salmo ang Ginoo maayo ug maluluyon. Unsang Ginoo? Maayo ug maluluyon. Nga kining ika-tulo nga bahin sa salmo ningon dinhi mo ito pamalandungan. Ang mga adlaw sa tao ingog mga adlaw sa balili. Balili sagbot man or bulak. So, ang adlaw sa tao, sama sa mga bulak. Sama sa kabulak, sa uma, mubuklad siya. So, muna ang simbolismo sa atong kinabuhi. Sama kita sa tanong. Mamunga, no? Mubuklad siya, ang hangin muhuros, ibabaw kaniya, ug mahanaw siya. Ang kanindot sa buwak, no, ma-amaze ka. No. Kaya natin mga okasyon naghantag bulak. Tanaw tas mga bulak tindot kaayo, ka-appreciate na. Yung anak sa ato kinabuhi, sama sa mga bulak. Pero inighaguros sa hangin, no, mahanaw. Sama gayud ka sa bulak, mga hanaw. Ug wala nay masayod sa iyang luna. Ut pasabot, kalimtan rata. Una nga, kung ibutang nato, isan unsa pa nimo ka-impluensya karon, na imong tapad, kalimtan rata. After 50 years, 2025 na taron. Umabot 2075, napay mahinumdom nimo. Tubag. Kinumdom mo lulo sa lulo sa lulo sa lulo sa lulo sa inyong lulo. Tubag. Una nga, sama rata sa bulak. We are nothing. Unya, nganong nahimo man tang bililhon, labaw kay sa bulak. Sama ta sa bulak mahanaw, pero di ta sama sa bulak nga way bili.
Okay? Yanong bililhon ta, despite mga wala ta, despite mga hanaw ta, walang tubag na salmo. Kaya Ginoo maayo o so ang ato di ang bili nagikan sa kaayo sa Ginoo. Nagikan sa kaluoy sa Ginoo. Kanang imong nindot nga cellphone, kinahanglan jud latest jud. Kadaguwa sa bag-ong cellphone, palit ka. Hanaw na. Nang nindot nimong sanina, nga inutang nimo sa ukay-ukay. Nahangtod karon mo pa mabayari. Hanaw na. Panta, atong sang adlaw, kung papa, matambong unta og meeting. Kung papa akong giingnan pa, ay nag-adto kay luya na imong lawas. 79 years old na ka pa. Nes papa ni insist, isa na, kinahanglan to adyo ko dito. Kay na ako'y suggestion. Akong inas papa pa, bisag mahanaw ta pa, mutuyok gihapon ang kalibutan. Uy, bisag mawala na ta pa, kiusahay, kining atong gitawag messianic tendency. Nga kulang ang ilang meeting kung wako. Kulang ang grupo namo kung wako. Kaya ako rabay kinabrightan. Ako rabay kinamaayuhan mo sa Jess. Ako rabay lantip nga hunahuna. Bisan ikaw pa'y mayo ang hunahuna. Mutuyok ang barangay, mutuyok atong pamilya without you. But pasabot, kung sa may akong pasabot, na kining tanang maayo na itong buhat, become nothing before the eyes of the Lord without His mercy and love. So, anong meaningful itong kinabuhi ron? Because of the goodness of the Lord, because of His mercy, siyang kaluoy o kaayo. Una nga, kita nga niya din ni karon, akay ta magpasalamat sa Ginoo. Nga, dinuod pareha ta sa bulak, pero dili ta samag bili sa bulak. Bililhon ka. Anong nabililhon ta? Ang Salmo mahintubag, tungod sa kaayo o kaluoy sa Ginoo. Amen? Kung despite sa tong kaguol karon, despite sa tong kamingaw karon, despite sa tong mga hingawa karon, salig ta sa kaayo o gugma sa Ginoo. Amen? Ay mo palabig kaguol kay basig mosunod pud mo dayon. Unya, si Tatay Celso, nikuha na mas Ginoo. Una na kinutuban niya. Ya kita, ay palabig kaguol para ma-extend papunta. Parang makapadayon ta, pag-enjoy sa kaayo o gugma sa Ginoo. Nay lain. I hope, ang kaayo gugma sa Ginoo, kaayo o kaluoy sa Ginoo, karong adlaw, ibuhi pa man ta. Ina ko rin matapad, buhi pa na. Kusi aga may kusi. Reply gani na, buhi pa na. Hindi gani mo reply, ato na lang i-appeal o pamisa diri. But pasabot kay buhi pa man ta, ayaw tagui ang kaayo o gugma sa Ginoo na aka nato. Amen? No? Kuna nga, dili siya Diyos sa mga patay, Diyos siya sa mga buhi. Tinuod si Tatay Silson namatay. Tinuod si Tatay Silson mawala sa itong pananaw. Pero labang tinuod, bisan siya nawala, wa siya mahanaw. Sa to? Bisan siya nawala, wa siya mahanaw. Nawala siya, kay namatay man siya, pero wa siya mahanaw. Buhi ang iyang kalag. Na inaa kaniya nga di jud madugta. Mao na ang iyang kalag. So si Tatay Silso karon, spiritual entity na. Spiritual state
Ito na siya sa spiritual state. Yan na ito na makita. Pero wa siya mahanaw. Nawala, pero wa mahanaw. Mawala man yung lawas, kay maabog man eh. Yung anak sad ato kinabuhi, mawala ta, pero di ta mahanaw. Ganun man, dili ta sama sa kabayo, di ta sama sa iro. Yung iro, doon na sila kalag. Pero ilang kalag, inikamatay sa lawas sa iro, mamatay po ang kalag. Kay mortal soul man. Ang ato ding soul is not mortal, immortal. Sa to kalag? Munang magpasalamat yun ta. Munang kamo, nga niya din karon, simbal lang dunay patay, simbal lang dunay bunyag, simbal lang dunay kasal, may paminaw mo. Ang pagsimba ninyo, muna'y pagpakaon sa inyong immortal soul. Una nga, kung sige tagsimba, iligpo na ito atong spiritual life, i-strengthen na ito atong spiritual life, unya, ipakaon na itong spiritual soul na ito. Okay? Nang itong iampo si Tatay Celso, o ang tanan, yun din karon. Nga, let us enjoy the goodness and mercy of God. Amen? Panindog ta. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? No? Hindi ko po muna ma-share sa inyo yung ating kay Julia, the Satanic Queen, dahil hindi ako nakapag basta kagabi dahil knockout po. So, ang aga ko natulog kagabi. No? So, greetings muna tayo. Kay Gon Frex is watching, si Gloria Ikento is watching, si Gretchen Lanera is watching. Kumusta po? At ngayon po ay a culmination po sa Bible month po. At ito yung ano natin, ito yung schedule natin. Alas 12 magmisa ako sa cathedral dito sa Diocese of St. Joseph Cathedral ngayong alas 12 po. No? Ito yung schedule natin ngayon. Okay? 12 noon, Holy Mass sa Cathedral. And then 1 p.m. motorcade. Merong mga flyers nag-promote sa Biblia. And 2 to 3 praise and worship. And then welcome address ni Brother Kaloy. And recognition of different chapter of the Diocese of Tagbilaran. And then my dialogue with Brother EJ and Pastor Darwin Butlay. No? And then sa 4 to 7 is pahayagay sa pagtuo sa mga kasama natin na mga iba't ibang sekta. Nandyan ini-invite ni Brother Kaloy, si Bayenting, Bro Gamaliel, Pastor Anides, and EJ Buhol. And then 7 to 8:30 spiritual director time. So, meron akong time pala dito. No? And then closing remarks and photo ops. No? Mandatory CFD uniform per chapter. No? So, CFD manner per chapter. Put balloons in every vehicle. All vehicles must park in the cathedral. Okay? If there is no available in City Square. Distribution of dinner. So, merong distribution of dinner. So, sa private message natin ito. Okay, yan po yung ating activity sa mga araw na ito. Okay, culmination, January 31. So, Bible month. So, yan ang programa natin. Pasalamat muna ako sa mga generous star senders natin. Nangunguna po sa very generous ngayong umaga. Si Don Polistico. Nagpadala sa atin ng wow, 100 stars. Salamat po kapatid sa iyong generosity. Si Janing GDP. 200 stars. Salamat, Sister Janing. Wala itong absent. Si Ibyang Apali, Upos. Wow, generous ni Nanay Ibyang. Nagpadala sa atin ng 500 stars. Salamat po. So, mag-greet muna ako. Ang ganda ng isi-share ko sa inyo ngayon.
ang ganda ng isi-share ko sa inyo ngayon. Pero hindi muna yung satanic queen. Dahil hindi ako nakapagbasa kagabi. Grabe yung pagod. Hindi ma-describe yung pagod sa katawan ko kagabi. Kaya hindi ako nakapag-live. Yung katawan ko ay gusto na matulog maaga. At salamat sa Diyos ay nakapahinga tayo ng maayos. At ngayon ay ang ganda ng katawan natin. Ang karamdaman natin. Full charge na tayo ngayon. No? So ngayon, ito yung isi-share. Isang binatilyo mga kapatid. Na taga-Bohol lang. Hindi ko ipagsabi yung address niya. Para naman maprotektahan natin. Okay? Normal na normal lang po siya kausap. No? At yung kanyang nangyayari sa kanya mga kapatid, ito yung nangyayari sa kanya. Marami siyang mga negatibo na papasok sa kanyang isipan na hindi niya mapigilan. So, ang nangyari mga kapatid, merong bubulong sa kanya. Grabe yung kanyang marinig. Alam nyo, yung bubulong sa 13 years old po siya. Isang lalaki. 13 years old ha. At gusto niyang, every time marinig niya ito, natatakot siya. Yung mga boses na mga negative at maging tulala siya. At ang nangyari pa mga kapatid, ito yung bulong. Tinanong ko, malinaw ba yung bulong? Malinaw na malinaw po, Father. Kausap mo siya ng diretsahan. Sasagot talaga siya ng diretsahan sa akin. So, nangyari mga kapatid, ano ba yung bulong na narinig mo? Ako po ay na-shock. Dahil yung bulong na narinig niya, patayin mo lahat ng mga classmate mo. So, na-amaze siya. Bakit ko naman papatayin? No? So, gusto niyang patayin lahat. Hindi. Yung boses na narinig niya, ipapatay daw. Yun ang sugo. Yun ang narinig niya. Ipapatay lahat ng classmate niya. So, grabe, malinaw na yung narinig. At naging tulala naging tulala yung bata. 13 years old. Kaya nga, umuwi siya sa bahay dahil, just imagine, papatayan niya yung mga classmate niya. Wala namang kasalanan yung mga classmate niya. Though, na-bully siya. Pero bakit naman papatayan niya lahat? No? Kung may nag-bully sa kanya, hindi lahat naman yung nag-bully sa kanya. And then, nung ini-interview natin at binabasa dahil hindi ako mag-perform ng exorcism without reading his narratives. Dahil pumupunta sila last Sunday ba yon? And then bumalik sila yesterday sa office natin. At grabe yung kutob sa kanyang dibdib. Bakit ka kinabahan ngayon? Hindi ko alam, Father. Lumakas yung heartbeat ko. Sabi niya. Nag-usap kami, then binabasa ko. Nung 5 months pala siya, inaalay pala siya. Dinala pala siya doon sa isang albularyo. Nabatid na albularyo dito sa Bohol at nagkatay pa sila ng manok to offer, and then gumaling itong batang ito. Gumaling talaga itong batang ito. Alam nyo ba mga kapatid, no? Alam nyo, kapag makikita mo yung narrative at meron pala silang mga occult practices, pag-aalay, pagpatugo, ganon. Nung nag-deliverance ako, yung bata yung mata niya ay maging puti. Normal na normal, hindi mag-react. And then, sinabihan ko yung nanay, i-pray mo ito, i-renounce mo lahat ng mga albularyo, lahat ng mga okultista, i-pray mo ito sa harap ng tabernacle, i-pray mo ito dahil walang reaction yung bata Normal na normal, hindi nanginginig. Pero nung
nung ni-recite niya from the heart sa nanay, yung renouncement of the occult involvement, 5 months pa yung bata, bigla lang siyang gumaling after offering 5 months, no? Doon sa isang kilalang albularyo dito sa Bohol, namatay na daw. Yun. And then meron din kilala na isang babae na hindi nalugdugas ngayon, na yun po ang devotion ng albularyong ito. Nang sikat ito sa Bohol, hindi ko lang pagngalanan, bawal po. Di ba? So, nangyari mga kapatid, sabi ng nanay, nung ino-offer, nung nagsagawa ng ritual yung albularyo, yung lana, nakita nila yung babaeng hindi na-decompose. Buhay na buhay pa rin yung kanyang katawan. No? Dahil yun ang patron ng isang babaeng ito. No? Or yan din ang patron sa albularyo na nilapitan niya 5 months old pa yung batang ito na 13 years old na ngayon. Lalaki. Na laging tulala, no? Sasagot siya sa mga tanong mo, pero tulala. Conscious naman siya kung tanungin mo. Alam nyo mga kapatid, nung ni-recite ng nanay in front of the Blessed Sacrament, yung solemn renouncement sa paglapit nila ng mga okultista, doon nag-react. No? At sumigaw yung bata, mga kapatid. At doon na namin nakita na grabe pala yung kanilang mga pamilya sa pag-aalay, pag-o-offer, paglalapit ng mga albularyo. No? At ngayon mga kapatid, inoobserbahan pa natin dahil patuloy pa tayong mag-interview, patuloy pa natin pasusulatin sila ng mga narratives para lalawak pa yung ating kaalaman patungkol dito. At alam nyo, after exorcism mga kapatid, at pinapray of deliverance ko yung nanay, grabe, umiyak yung nanay. No? Kaya pala, tulala yung anak niya. Kaya pala may bubulong sa kanya. Na-open yung psychic hearing niya, psychic senses niya. Kaya niya, meron siyang marinig, meron siyang bigla lang papasok sa kanyang isipan kahit hindi siya nag-iisip. Meron lang papasok sa kanyang puso na hindi niya iniisip. Bigla lang. No? Hindi niya makontrol. At alam niyo mga kapatid, yung kanyang anak, hindi naman totally possessed ang bata. They're conscious na conscious po siya sa buong pangyayari. Hindi lang niya mapigilan, nagagalaw yung kanyang mga parte ng katawan at hindi niya mapigilan ang pagsigaw po. No? Ang pagsigaw. After exorcism mga kapatid, kinukumusta ko yung bata dahil yung heartbeat niya ay grabe. Ang lakas. Kung maramdaman mo talaga, nung linagay ko yung kamay ko sa kanyang dibdib, grabe ang lakas ng heartbeat niya. After exorcism mga kapatid, nawala. Kahit maliit, hindi ko kahit yung lakas ng kanyang heartbeat, hindi ko na ma-feel. No? At sabi niya, Father, wala na po. At ang gaan po ng aking pakiramdam. And then, hindi na siya tulala. No? At sabi ko, balik pa kayo dito and then magsagawa pa tayo ng additional narratives and then continue to examine your history, the history of your whole family para ma-renounce lahat. At yung batang iyon, hindi po yung total possession, it is a grave oppression po. Grabe yung sigaw niya. Sumisigaw siya. Grabe. So yung doorway, entry points, mga kapatid, nakikita natin. It is through occultism. So sana po ay naliwanagan po kayo ngayon sa ating live. At isi-share po ito para marami pa tayong matulungan katulad ng struggle ng batang ito. No? At narinig po yun. At meron pa tayong mga maraming pasyente. Bukas po, they'll close yung office natin. May from Bukidnon, from Leyte, nag-react na. I-share ko sa inyo sa sunod na mga araw. Dahil isa lang para hindi kayo makalimot. Yan po. At greetings muna ni Flor
Ancahas. Good morning, Father Darwin. Watching from Pagadian City. God bless. Si Jeneline Bagulan. Amen. Si Mars Ups. Amen. Si Vitz Gol is watching. Si Lorna Narito. Good morning, Father D. God bless you. Si Asterio Hanyola Kutilas. Si Shipra Kanama. Si Dina Geo nanood sa atin. At si additional star senders natin. Salamat po. Atin mo nang babasahin yung mga additional generous star senders natin sa live nating ito. Si Ruina Tupas, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Si Janing, pakiapil sa imong mga pag-ampo ang akong pamilya, Father. Ilabi na sa akong Auntie Rose. Kay hangtod karon wala pa jud siya nakamata, Fathers. Sige, sasali natin sa ating rosary si Rose. Batid natin na Rose. And then, salamat Sister Janing. Regards din mo si Idol Giovanni. Si Jean Guevara, hello Father, good morning. Ikaw, kumusta ka naman? Sana nasa mabuting pangangatawan ka lang. Ingat lang. Salamat Sister Gina. Tumula sa atin ng 100 stars. Si Alan Ilangos, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po. Si Norlita Staskill. Good morning, Father. Unsay name sa parish ninyo diya sa Bohol? O unsay address, Father? Plano mi mo anha pohon. Okay. Padala sa atin ng 100 stars. Ang parish natin, San Toninio Parish, Valencia, Bohol. Helen Larida, Dakal-Dakal. Yung office natin sa Anas, Valencia, Bohol. Mga 2 kilometers from the parish, no? Thursday to Sunday po open yung office natin. Dapat 8 AM nandun na po kayo. So, salamat po sa mga star senders natin. Noveline Sanchez, may buntag, Father. Si Kryza Zanen Europla nanood sa atin. So, yan lang sa muna ha, dahil pupunta pa kami sa Tagbilaran for Mass ngayon, yung alas 12 po. Ay, kaswerte ni Janing. Si Amor Tabigi Casero. Swerte kayo na, kay buutan kayo na si Idol Giovanni, no? Okay, sana all. Now, good morning, Father Darwin. Kumusta naman ka, Father? Si Yazat Ann Abapo. Si Anita Padilla, nanood sa atin. Si Rita Adolfo. Have a great day, Padre, watching from Pinamungahan, Cebu. Si Ruli Jo Nomazam Sky from Saudi Arabia. Si Bro Mars. So God bless po. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. And then tatapusin natin ito sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight, Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.